Lumuluha ang aking staff dahil sumisigaw ang kanyang puso na gusto niyang mapanood ang kanyang anak sa beauty pageant. Subalit pinaglalabanan ito ng kanyang isip dahil kailangan niyang magtrabaho dahil nanghihinayang siya sa kikitain niya ngayong araw, pandagdag din sa tuition fee. Pero plano mo sanang manood? Hindi po, alam ko naman. Alam niya na nasa trabaho ka. Hindi na rin po ako ginigising pag napasok. Dahil alam niya na puyat ka. Anong naramdaman mo nung masabi ni Ate Jen na hindi siya makaka-attend ng event ng kanyang anak? Nalungkot na siya. Nalungkot ka. Bakit? Kasi syempre yung po yung anak niya. Syempre kailangan po, di ba po pag ganun? Syempre ang number one supportive po dapat. Parent. Pero sinabihan ko po siya kanina. Sabi ko, bakit di ka nag-day off? Eh, event ng anak mo. Sabi niya, okay lang daw po. Sabi ko, Pabalik Ate Jen, sabi ko, minsan lang naman yon. pumunta ka din may sinasabi si Ate Milet. Sabi ko, minsan lang yun mangyari sa anak mo. Sana nagpaalam ka na lang mag-day off kasi payag naman ka kung si Ate Judith na makipagpalit sa'yo kasi alam na may event ang anak mo. Sabi niya po, okay lang. Ang sa akin po kasi ano lang, once in a lifetime lang yung mangyayari sa buhay ng anak natin. Gusto mong manood? Bakit? Alam naman po, na nasa trabaho. Oo, dahil kailangan mo magtrabaho din. Alam po naman. Dahil ng pantiwin din po. Pang tuition. Dahil ng pantiwin din po. Pang tuition. Bakit ba ikaw? Gusto mo panoorin ng anak mo? Ayos lang po sa kanya, nagpaalam naman po. Alam din po naman niya. Naintindihan po naman niya. Alam po naman. Dahil alam po na niya, na minsan niya po. At pambaon lang po niya, hinihingi niya sa amin. Pambayad sa mga school, tsaka po yung sa mga project. Ayos lang po. Ayos lang? Opo, alam po naman niya. Sinasabi din po niya sa akin. Pinapupunta lang niya po ako sa school pag may pipirmahan at kailangan talaga. Sino makeup artist ang anak mo? Ano po, sila na lang din po. Aba, ibig sabihin magandang babae ang anak mo at kasali sa pageant. So, yun po may nakakasali po talaga mula nung elementary. Sinasali po ng mga teacher. Siya Kamukha lang. mo gang anak mo? Kamukha? Kamukha po. Ano ka? Ngalan, agang-aga. Ayos lang po, no? Hindi naman po hindi naman po nagtatanim ng ano. Ayun po naman sinasabi namin sa kanya. Hindi nagtatanim ng sama ng loob. Hindi po. Kasi sabi po lang namin, mag-aaral sila para po naman yun sa kanila. Oh, yakapin niyo naman si Ate Jill. Lahat na ikaw! Ayos nga lang. Pero ano alas 6 pa naman May ibang tawagin sa Ate Judith. Ano? Sabi naman po na Ate Judith talaga kahapon Oo. Okay lang naman daw po sa kanya talaga. Kasi nga naintindihan po ng Ate Judith na sa anak niya. Oo. Tawagin na lang sa Ate Judith ating Hindi kasi syempre para sa akin po, syempre magulang din po ako. Parang syempre kahit ako'y nandito man halimbawa, ang isip ko po'y nandoon din. Oo nga. Diyan po. Oo. At mamaya isasamahan ko ng panunood. Bay talaga na sir. Na po talaga. Oo. Ano yun? Mga simpleng bagay lang yun na pagpaparamdam ng pagpapalaga. I mean, naranasan ko din noon na hindi masamahan ng magulang. Tsaka kayo din po yung may sabi na kung may time sa work, kailangan din po natin ng time sa family. Oo, tama yun. Yes po. Ano? Yes po. Diba? Dami ko natutunan sa inyo. Okay. Love you. Love you.
Hoy, ano ginagawa niyong dalawa dyan? Hoy, ano ginagawa niyong dalawa dyan? Nagbabawang? Ha? Opo, habang malakas ako. Hoy, Ate Jen! Nalungkot naman ako. Sabi mo kanina, 6 p.m. Tumawag ako ngayon. Kasi dapat isasama kita sa STI. Tapos na daw. Hindi ko yun uuwi, mamaya ko yun uuwi. Yan na po. Ay, tumawag ako ngayon. Anong oras na ngayon? Alas 3 na ba? Magpupar na po. Magpo-4 na. Sabi ko, isasama nga kita sa STI at para mapanood mong anak mo. Ang response sa akin, tapos na daw kaninang umaga. Kinano po. Tawagan mo na lang anak mo. Sabi mo pumunta dito, pati ang mo, pamilya mo. Ititreat ko na lang kayo ng dinner. Oo nga, tawagan mo na. Yay! Tawagan mo na. Pag hindi mo tinawagan, huwag ka nang pumasok bukas ha. Hindi na po na. Lalo kang mawawala ng trabaho. Tawagan mo na, dali! Tawagan mo. Ititreat ko na lang kayo ng dinner. Ay, ilapit na yun ng salong. Hoy! Hoy! Narinig mo ba ako? Mamaya po. Tawagan mo. Pag hindi pumunta dito, pag hindi kayo nakapag-dinner dito, huwag ka na pumasok bukas. Hindi nga po nasagot. Ang cellphone nga po nandun kay Taba. Sa pagkano. Basta, tawagan mo. Gawa mo ng paraan na makontak ang anak mo. Sabi may dumiretso dito. Kahit hindi ka nakapanood, at least Titingnan ko po kung saan. basta. Ay siya, huwag na papasok bukas sa Hoy, narinig mo ba ako? Huwag ka na papasok bukas kapag hindi nakarating dito ang pamilya mo, ha? Mamaya, ipagandaan nyo ng dinner yan. Okay, Ate Ethel? Yes po. Okay, go. Oh, ba't ka pumasok? Pinapasok niyo po ako. Hindi na tuloy nga si Ate Jen. Gawa nga po ng usapan na namin yung kahapon. Ibig sabihin, kahapon ay meron na kayong lipon na siya ay Opo, na manunod siya sa ay kanyang anak. na siya pong Manunod sa kanyang mag-rest anak. day, opo. At ako ang papasok ngayon. Oh, sa palagay mo, bakit Sa palagay mo, bakit kaya hindi pinili niyang pumasok kaysa sa Hindi ko po Baka alam eh. baka tama yung iniisip mo. Opo. Baka po iniisip niya na yung tatrabahuhin niya, sasahodin, yung maipang tuition din. Oo. Actually, nasabi niya kanina eh. Opo. Wala, nalungkot ako dahil... Baka Rika, pinag-uusapan ka namin, pinagkikismisan ka namin. Ano buhay mo? Sabi ko, nalungkot ako nung malaman kong tapos na ang event kasi nagpaplano Pag-uusapan talaga ako. natin. Kasi plano ko talaga na dadalhin kita doon. Dahil syempre, iba kaya yung ang magulang mo yung naroon tapos inasa event. Kaya naman ako tumawag sa kakilala ko sa malapit sa school. Kasi, ang tinanong ko lamang ay, kung makakapasok tayo kahit walang ticket. Yung pala naman walang mga ticket na ganyan. Tapos, yun nga, naloka ako, sabi tapos nang, nasaktan ako para sa'yo. Dahil ang plano ko nga, dadalhin kita doon. Hindi na napigilan ni Ate Jen ang malungkot at talaga namang bumuhos ang kanyang emosyon at nagkwento na rin siya tungkol sa effort ng kanyang anak. Naglalaba po. Paano naglalaba? Ang gamit po ng mga lola niya, pambaon. So ibig sabihin ayaw kanyang maabala sa trabaho mo? At pang tuition nga. Kasi isang Ano ba? Naiyak naman ito kasi syempre may paaral din itong anak. Nakakaloka mga istorya ng buhay niyo, ha? Laban lang, tuloy-tuloy lang, okay? Basta ang usapan natin, magdi-dinner dito ang family mo. Ha? Mamaya pa daw po siyang 5:30 uuwi. Okay, basta 5:30 ha. Kahit alas 6, kahit madaming customer, basta bibigyan ng space. Okay, ilang kayo? 5? Dapat kulang sila. 4. Ayun. Ipaghandaan nyo to ng pagkain. Sagot ko yon, okay? Okay po. Okay? Yun. Alam nyo na? I-reserve mo, Sir Paulo, ng pwesto, okay? Ano order? Kare-kare? Kamusta po? Kamusta ka? Kamusta ang laban mo kanina? Okay lang. Kasya ba? Ay, sana. Ito mo na anak mo natin, Jen. Ang gandang babae. Uy, kain kayo ng ayos na. Ano pangalan mo kuya? Okay. Yan. Super effort siya ng pag-work para sa family. Kamusta ang laban mo? Congratulations. Wow! Very good! Ang gandang babae.
Anyway, kain na kayo. Kain na kayo. Enjoy your meal. Ang saya ng puso ko. Yung tipong naiparamdam ng kapitbalay na ang pagkukulang ng ina dahil sa kagustuhang makapagtrabaho ay napunuan sa isang masayang hapunan. Hi! Kung ano nararamdaman mo, pinuntahan ka ng iyong pamilya? Masaya po. Masaya? Oo, happy ka nakita mong family mo nung nakasama. Diba? O kahit hindi ka naka-attend sa kanyang event, at least nakapag-dinner kayo sama-sama. Okay na yan? Thank you po, sir. Arte ah! Maaaring wala ang presensya ni Ate Jen sa event ng kanyang anak, pero ang kanyang mapagsakripisyong puso ay tunay na kahanga-hanga. Dito sa Kapitbalay, hindi sila empleyado lang. Pamilya kami. Thank you for watching. Please like, share, and follow.